ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Pakisabi sa iyong katabi, thank you, nagising ka pa. Magpapasalamat tayo sa Diyos dahil magkakasama tayo sa ika-4 na araw ng ating Misa Aguinaldo. Kahit na panigurado marami na sa atin ang puyat, nahihirapan ng gumising. Kita naman sa number natin ngayon, parang kumukonti na. Pero salamat sa Diyos dahil nandyan kayo, patuloy na nagsasakripisyo at inihahanda ang sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, bakit ba pinakita ngayon sa atin ang kahalagahan na tinatanggal ng Diyos ang isang tao sa kaniyang pagiging baog? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging baog sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, isa sa mga signs ng pagpapala ng Diyos sa isang pamilya ay ang anak. Kaya nga di ba, gayon na lamang ang tuwa ninyo nang kayo magkaroon ng anak. Dahil you consider him or her as regalo ng Diyos. Kaya naman, ang isang taong hindi nagkakaanak sa panahon ng ating Panginoon ay mga taong parabang sinumpa. Mga taong parang mababa ang tingin sa kanila dahil hindi sila pinagpala ng Diyos. Subalit sa mga panahon natin ngayon, minsan nakikita na ang anak ay hindi nabiyaya. Kaya nga yung iba, ayaw nang magpamilya, ayaw nang mag-anak. Gusto na lamang ay mag-alaga ng mga hayop. Pero ang anak ay isang biyaya buhat sa Diyos. Kaya nga tayo bilang mga Katoliko, ayaw natin sa abortion. Dahil ang isang bata ay isang biyaya ng Diyos na dapat nating pahalagahan at dapat nating ingatan. At ang isang anak ay isang pagpapaalala rin na mayroong pag-asa. Na kumbaga, kapag nakakakita kayo ng isang bata, pinapakita nito o ng isang kabataan, pinapakita nito na patuloy tayong tutulungan, patuloy tayong gagabayan ng Diyos. At ang simbahang ito'y mananatili sa pamagitan ng mga kabataan na mayroon tayo. Kaya ang isang bata ay tanda ng pag-asa. Kaya naman, gayon na lamang ang galak ni Elizabeth nang malaman niyang siya'y magkakaroon ng anak sa kabila ng kanyang katandaan. Mukhang imposible, hindi lang imposible na kay Elizabeth na siya'y magkaanak. Ngunit, nangyari pa rin ito. Bakit? Upang alisin ng Diyos si Elizabeth sa kaniyang kadustaan. Gayon din naman ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Nais ng Diyos na hanguin tayo mula sa ating kadustaan. Nais ng Diyos na hanguin tayo mula sa ating pagkawala. Nais ng Diyos na hanguin tayo mula sa mga hindi magandang sitwasyon sa ating buhay. Kaya nga tayo may Pasko. Kaya nga tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Dahil ang pagdating ni Kristo ay pagpapaalala na hahanguin tayo ng Diyos sa ating pagiging makasalanan upang tayo muling ibalik sa Kanya. Ito ang nais ng Diyos para sa atin. Hanguin tayo sa ating kahihiyan. Subalit madalas mga kapatid, kahit hinahango na tayo ng Diyos, kahit tinatanggal na tayo ng Diyos sa kadustaan, sa kahihiyan, tayo pa minsan ang nananatili doon. At sa paanong paraan natin ito napapakita? Sa kasalanan pa rin. Kapag nananatili tayo sa buhay na masama, kapag nananatili pa rin tayo sa kasalanan, hindi natin hinahayaan ng Diyos na hanguin tayo. Bagkus ikaw nananatili ka pa rin, ayaw mo pa rin lumapit, ayaw mo pa rin magpahango sa Diyos.
Kaya naman paalala ito sa atin mga kapatid, na kapag hinango ka na ng Diyos sa sitwasyon mong pangit, huwag mo na sanang balikan. Kapag hinango ka na ng Diyos sa iyong pagkadapa, huwag ka na sanang magpadaus-dus pa at manatili sa iyong pagkakadapa. Bagkus kapag hinango ka na ng Diyos, hayaan mong baguhin ka niya at huwag mo na sana itong ulitin pa. Kaya naman mga kapatid, ito'y pagpapakita sa atin na mayroong pag-asa. Mayroon tayong hope na inaasahan. Kaya pakisabi sa iyong katabi, may pag-asa ka pa. May pag-asa pa tayong lahat. Dahil kung ang Diyos kayang magkaroon o kaya niyang gumawa ng buhay sa kabila ng pagiging baog, kaya niyang magkaroon ng buhay sa kabila ng pagkakaroon ng imposible, sa iyong buhay, kahit yung mga imposible, pwede pa ring mangyari. Ang kinakailangan lamang natin, magtiwala sa Kanya. At ito ang nawala kay Zacarias. Binigay na ng Diyos. Nagbalita na ang anghel sa kanya. Tinupad na ng Diyos ang kanyang dasal, pero ano ang kanyang naging tugon? Pagdududa. Kaya naman, ang tanging tugon natin sa paanyaya ng Diyos sa atin, pananampalataya. At ano po ba ang pananampalataya? Pag-asa na mayroon pang kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Hindi porket matanda ka na, hindi porket makasalanan ka, hindi porket mahirap ka, huwag mong iisipin na wala nang kayang gawin ang Diyos sa iyo. Pwede ka pa rin niyang gamitin upang maging kasangkapan ng kaniyang pag-asa. Kaya naman ikaw bilang nakatanggap ng pag-asa mula sa Diyos, magdulot ka nawa ng pag-asa sa iba. Huwag mong hayaan na putulin mo na ang mga relasyon mo na iniisip mo na parang wala nang mangyayari. Huwag mong isipin na para bang hindi mo na kaya, hindi na kayo magkakasundo ng kaaway mo. Huwag mong isipin na hindi na magbabago yung mga taong nasa paligid mo. Bilang ikaw na nananalig sa Diyos, ikaw nawa ang maging kasangkapan niya na mayroon pang pag-asa sa mundong ito na tila ba wala ng pag-asa. Sa panahon natin ngayon na nakikita natin, puro na lamang katiwalian. Nakikita natin na para bang paulit-ulit na lamang. Sa panahong ito na hindi natin alam kung mapaparusahan ba ang mga dapat maparusahan, mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos na mayroong pag-asa. Dahil ano ba ang kasalanang hindi mapapatawad? Kapag ikaw ay naging hopeless na. Kapag ikaw ay nawala na ng pag-asa. Kaya naman mga kapatid, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay pagpapakita sa iyo ng Diyos, mayroong pag-asa. Kaya kanyang hanguin sa iyong pagkadustaan. Kaya kanyang hanguin sa iyong kahihiyan. Kaya sana ikaw, huwag kang mawalan ng pag-asa at magdulot ka ng pag-asa sa iba. Kaya naman, instead na putulin yung mga relationships, instead na putulin ang yung mga connections, sana magbigay ka pa rin ng chance. Sana huwag kang magsawang magbigay ng maraming pagkakataon dahil ang Diyos kailanman hindi nagsawa sa iyong magbigay ng chances. Dahil kung ang Diyos nagsawa, baka wala na tayo ngayon. Baka kung ang Diyos hindi na tayo biniyayaan, baka hindi na tayo nagtitipon-tipon ngayon. Ngunit ang Diyos matyaga sa atin. Ang Diyos binibigyan tayo ng pag-asa, kaya kinakailangan magtiwala tayo sa Kanya. At alam niyo kung paano natin mapapakita ang ating pananampalataya? It is not about praising the Lord. It is not about only praying. It is about being silent in front of Him. Kaya nga si Zacarias pinatahimik. Dahil kung minsan, yung mga gusto natin, yung mga pagpumumilit natin, ang nagiging hudyat kung bakit tayo hindi tunay na naniniwala sa Diyos. Dahil hanggat pinagpipilitan pa rin natin ang ating gusto, hindi pa ganap ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya kung minsan kinakailangan kang manahimik,
Kaya kung minsan kinakailangan kang dumaan sa mga pagsubok sa buhay, kaya kung minsan kinakailangan mong maghirap upang ipakita sa iyo ng Diyos, hindi mo kaya ng mag-isa. Kinakailangan mo ng tulong ko, kinakailangan mong magtiwala sa akin. Ang pananampalataya, mga kapatid, pagtitiwala sa Diyos. Huwag mong isipin wala ka ng pag-asa. Dahil kung si Elizabeth, sa kabila ng kanyang katandaan, nilingap at inalis ng Diyos sa kanyang kadustaan, ikaw din, hindi pa huli ang lahat. Mayroon pang pag-asa. Kaya ka pang hanguin ng Diyos. At sana, kapag hinango ka na ng Diyos sa iyong kahihiyan, huwag mo na sana itong ulitin pa. Mga kapatid, pananampalataya, pagtitiwala. At ito'y makikita natin sa pamagitan ng pananahimik, sa pamagitan ng pag-asa, sa pamagitan ng pagsuko na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na tila ba imposible sa buhay mo. Kaya naman, sa ating pagsisimbang gabing ito, sana ma-form ang ating puso na magkaroon ng pagtitiwala at tunay na pagtitiwala sa Diyos. Huwag mong ipilit ang gusto mo. Hayaan mong ibigay ng Diyos kung ano ang para sa iyo. Dahil kapag ito ang nangyari, higit pa ito sa inaasam mo. Amen.